Bago ang lahat, luma muna. So nababasa ko lang to sa comment section nung pumirma si Lebron ng $104 million sa loob ng 2 taon. Sa comment section kasi, sinasabi daw nagpababa si Lebron ng contract kasi 104 kesa 160 million. So hindi talaga nagpababa si Lebron ng contract, naging flexible lang yon dahil papatak pa rin ng 49 to 53 million dollars kada taon. Merong 1 year guaranteed at yung second year player option. Hindi pa siya pwedeng i-trade nang wala niyang basbas dahil merong no trade clause. Dahil sa contract ni Lebron, pwede niyang makasama or ma-drop ulit ang kanyang isa pang anak na si Bryce. Eligible kasi yun sa 2026. Naka-align ng contract na yon base din sa sinabi ni unofficial spokesperson. Technically, nagpababa si Lebron ng 1 milyon dahil 1 million lang above sa tax threshold ang Lakers. Mariretain pa rin nila yung iba nilang exception. Dahil umalis din yung isang player nila, si Taurean Prince na lumipat ngayon sa Milwaukee Bucks. Marami pang free agent ngayon, ang pinaka-notable si DeMar DeRozan. Dahil nag-agree na si Lebron sa $104 million, mahihirapan ng LA dito kay DeMar. Pwera lang kung ibaba ni DeMar ang kanyang contract plus sign and trade. Wala nga lang gustong makipag-deal sa LA. Base pa sa report, hindi kukuha si DeMar ng mid-level exception. Ang Miami Heat ngayon ang nasa discussion para makuha siya. Lagpas na rin ang Miami Heat sa first tax threshold at $1.7 million na lang lalagpas na sila sa second tax. Para makuha nila si DeMar, sign and trade pa rin plus kasamang maaalis at least si Duncan Robinson. Na parang hindi nila bibitawan yon dahil nga si Duncan Robinson sa Miami lang nagiging effective tapos yung kontrata niya malaki pa, nasa $19 million. Maraming beses na rin naging frontrunner ang Miami sa isang star player pero laging nawawala sa kanila sa huli. Mula kay James Harden, papunta kay Damian Lillard at malamang kay DeMar DeRozan. Si Caleb Martin, free agent na ng Miami. Nasa discussion siya sa Philadelphia. Para ma-retain nila si Caleb Martin, kailangan din mag-trade ng Miami ng merong malaking kontrata. Same scenario silang dalawa ni DeMar DeRozan. Malaki din kasi ang ino-offer na kontrata ng Philadelphia para dito kay Caleb Martin. Si Cade Cunningham at Scottie Barnes nakakuha na ng contract extension sa Detroit at Toronto. Si Jalen Green naman so far wala pa. Kasama doon si Alperen Sengun na dati sa report mas makakakuha si Sengun ng max contract kesa dito kay Jalen Green. Kay Green kasi max contract pa rin yung taon pero hindi yung 25 to 30%. So base sa contract rule, parehong makakakuha or eligible si Green at si Sengun sa $224 million kung sakali. Pero yung Houston, posibleng mag-intay pa ng 1 taon or 1 season bago bigyan si Sengun or si Green. Malaki agad kasi ang kontratang makukuha ng dalawa, biglang sapaw agad sa kanilang tax pati sa salary cap.